Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Nagkomento ang amo na madalas banggitin ni T kung gaano kahirap humanap ng mga high-level personnel, ngunit ang magawa iyon sa pamamagitan ng pagluluto ay tunay na pambihira. Idinagdag niya na pinag-iisipan niyang bigyan si Tai ng gintong medalya. Nahihiya, napangiti si Tai at sinabing parang sobra naman iyon. Sumang-ayon ang amo at sinabing ang pag-akit ng labis na atensyon ay maaaring magdulot ng problema. Tumango si Tiigi at sinabing tapos na ang usapan. Tumayo ang amo at sinabing magpapatuloy na sila sa paghirang ng leader ng Armored Integrated Team. Nakumpirma na nila ang kakayahan ng branch manager ng Sector A at nailatag na ang pundasyon para sa pagpapalawak ng mga hunter-centered na inisyatiba sa Sector A. At iyon na muna ang lahat. Habang paalis na ang presidente, tinawag siya ni T at tinanong kung kailan siya makakabisita sa Korea, dahil labis siyang namimiss ng kanyang anak na babae. Huminto ang amo, bahagyang nanginig, at nanahimik. Matapos mag-isip sandali, humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi muna siya makakabalik sa ngayon dahil magiging sobrang abala siya sa mga darating na araw. Hiniling niya kay T na sabihin kay Yana na mahal niya ito, milyong beses. Ang lalaking ito ay si Ju Hak-jin, presidente ng Cyberdyne at ISAC. Samantala, sa restaurant, hinihiwan ng bida ang mga kamatis. Medyo nag-aalala si Ji-hoon at tinanong kung Earth-style o Terrace-style ba ang pizza na ginagawa niya. Sumagot si Seung-woo na Earth-style ito. Nakahinga ng maluwag si Ji-hoon. Medyo kinakabahan ang bida at nagkomento na buti na lang at kaya pa nilang matukoy ang pagkakaiba. Nena si Ji-hoon at humarap sa kanya, tinanong kung mapagkakatiwalaan ba talaga siya. Binanggit niya kung gaano siya naiinis kapag naiisip ang mga tangkal ng bida na gumanti ng pabor gamit ang kakaibang, bakal na bagay. Malungkot na sinabi ni Ji-hoon na palagi raw sinasabi ng bida na masasarap na ang pagkain, sa pagkakataong ito, ngunit lalo lang itong sama-sama sa bawat pagkakataon. Gayunman, patuloy itong nakangiti at nangangakong gaganda rin ang lasa. Inamin niyang nakakaasar iyon. Tiniyak ng bida na magiging masarap na talaga sa pagkakataong ito. Sa loob-loob niya, mukhang hindi nga raw siya masyadong mapagkakatiwalaang tao. Matapos tapusin ang paghihiwa ng mga kamatis, handa na ang lahat ng sangkap. Sinimulan ng bida ang pagluluto, nagbuhos ng olive oil sa kawali at igisa ang mga sangkap. Biglang naging masigla si Ji-hoon at nasabi niyang napakabango ng amoy. Mukhang masarap na nga raw kahit kainin na lang iyon ng ganoon. Sinabi ni Seung-woo na karaniwan itong sinasabay sa kanin o tinapay. Kinuha niya ang bote ng Miao Brin na pampalasa at ipinaliwanag na 2 patak lang ang kailangan. Dahil sa huling beses na ginamit niya ito, naging sobrang maingat na siya ngayon. Pagbukas niya ng takip ng pampalasang tinatawag na pampalasa ng mga Diyos, kumalat ang matinding halimuyak sa buong silid. Tumayo si Ji-hoon na naglalaway at tinanong kung ano iyon dahil napakabango ng amoy. Ipinaliwanag ng bida na isa itong lihim na pampalasa na ginawa ng lolo ni Nabi, ngunit binalaan siyang hindi ito pwedeng gamitin ng sobra. Nagtaka si Ji-hoon at tinanong kung bakit. Sumagot si Seung-woo na dahil masyado itong masarap, kaya dapat tipirin ang paggamit. Hindi natuwa si Ji-hoon sa paliwanag at sinabing kung masarap ang isang bagay, dapat mas gamitin pa ito. Ipinaliwanag ng bida na nakaka-addict ito, kaya kailangan ang pagmomoderate. Matapos idagdag ang lihim na sangkap, tinapos niya ang paggawa ng homemade tomato sauce. Ang natitira na lang ay haluin ito. Inabot ni Seung-woo ang isang apron kay Ji-hoon, na tiningnan ito ng nagtataka. Ngumiti ang bida at tinanong kung pwede ba niyang haluin ang sarsa sa loob ng mga 20 minuto. Tinanong ni Ji-hoon kung seryoso ba siyang pinapagawa sa isang customer ang ganoon.
Pilyong sumagot ang bida kung ibig bang sabihin nito ay babayaran na lang niya ang pizza. Bumuwelta si Ji-hoon at sinabing kung babayaran pa niya kahit kalahati ng kanyang sahod, aalis na lang siya. Napatawa si Sang-woo sa isip, iniisip na hindi lang kalahati ang mawawala, mas malala pa roon. Isinuot ni Ji-hoon ang apron at naghanda na. Ngunit may narinig siyang tawa at lumingon sa gilid. Naiinis, tinanong niya ang bida kung sa tingin ba nito ay hindi bagay sa kanya ang apron. Pilit na pinipigilan ang tawa, inamin ng bida na sa totoo lang, hindi pa siya nakakita ng sinumang kasing awkward ng itsura niya sa apron. Mas bagay raw sa kanya ang office work o consultant. Matapos haluing mabuti ang sarsa, buong pagmamalaki niyang tinanong kung kumusta ang gawa niya. Pinuri siya ng bida, kahit na sa isip niya ay paghahalo lang naman talaga ang ginawa niya. Pagkatapos, tinanong niya si Ji-hoon kung ano ang sikreto ng masarap na pizza. Sa sobrang tuwa, sumigaw si Ji-hoon, ang dough. Sumagot ang bida na talagang alam niya ang sinasabi niya. Ngumiti si Ji-hoon at sinabing maaaring hindi siya marunong magluto, pero eksperto siya pagdating sa pagkain. Napabuntong hininga si Sunung-woo. Iniisip na kamukha talaga niya si Cry. Sinimulan niyang ihanda ang dough, maingat na dinadagdagan ng tamang dami ng tubig ang halo. Pagkatapos ay hinaluan niya ito ng olive oil ayon sa pangangailangan, iniisip na kapag nasobrahan, magiging mamantika ang dough, at kapag kulang naman, magiging tuyo ito. Nagkomento si Sang-woo na mas magaling pa si Nabi sa pagmamasa ng dough kaysa sa kanya. Ngunit pagod na si Nabi ngayon, kaya wala na silang ibang mapagpipilian. Nagulat si Jion at tinanong kung talagang magaling si Nabi magmasa gamit ang maliliit niyang paa ng pusa. Ipinaliwanag ng bida na ang sekreto ng masarap na pagkain ay nasa haplos ng kamay. Kaya raw ang haplos ng pusa ay mas mainam pa kaysa sa haplos ng tao. Idinagdag niya na may pag-aaral daw na nagpapakita na ang pad sa paa ng pusa ay nagpapasarap sa lasa ng dough. Tinanong ni Ji-hoon kung mapagkakatiwalaan ba ang pag-aaral na iyon. Ngumiti si Jung-woo at umamin, hindi, teorya ko lang yun. Naiinis si Ji-hoon at sinabing hindi niya kailanman alam kung kailan siya seryoso at kung kailan siya nagbibiro. Samantala, sa labas, masayang naglalaro pa rin ang tatlo. Makalipas ang ilang sandali, tapos na ang pagmamasa ng dough. Sinabi ni Sang-woo na karaniwan, kailangan pang paburahin o i-ferment ang dough sa loob ng 2 oras. Nabigla si Jion sa haba ng oras. Ngunit iniunat ng bida ang kamay at sinabing gagamit na lang siya ng fermentation magic dahil tinatamad siyang maghintay. Pinagmamasdan ito ni Ji-hoon at nagkomento na mukhang wala talagang hindi kayang gawin ang bida. Ipinaliwanag ni Woo na ngayon ay kailangan na lang nilang wisikan ng kaunting tubig ang dough at pahingahin ito ng halos 1 oras, at handa na iyon. Napabuntong hininga na naman si Ji-hoon at sinabing hindi pala madali ang paggawa ng pizza, kaya mas gusto na lang niyang umorder. Ngumiti ang bida at sinabing matalino siya. Makalipas ang 1 oras, nilatag nila ang dough at ipinahid ang sarsa sa ibabaw. Tinanong ni Seong-woo kung gusto ba niyang siya ang maglagay ng toppings. Sumagot si Ji-hoon ng oo, at tinanong siya ng bida kung ano ang gusto niyang toppings. Karne, simple lang, sagot ni Ji-hoon. Naisip ng bida na lalo na siyang nagiging kamukha ni Cry. Hindi niya maintindihan kung paano sila nagiging ganoon kamagkapareho. Kinuha niya ang isang magandang piraso ng karne at tinanong kung gusto ba niyang hiwa-hiwain ito. Kuminang ang mga mata ni Jion habang tinitingnan ang makatas na karne at sinabing perpekto na iyon. Ipinagpatuloy ni Seong-woo ang paghahanap ng iba pang sangkap na pwedeng idagdag. Bigla siyang may nakita at sinabing pwede itong isama. Hawak ang isang pinya, ipinaliwanag niya na masarap ang tamis ng pinya kapag inihurno. Ngunit nagalit si Ji-hoon at tinanong kung bakit may maglalagay ng pinya sa pizza. Ngumiti ang bida at sinabing alam na niya na ganoon ang sasabihin ni Cry. Nalito si Ji-hoon at tinanong kung sino si Cry. Medyo nahiya ang bida at napagtantong nadulas siya dahil magkahawig sila ng ugali.
Sinubukan ni Seonwoo na tabunan ang sinabing kaibigan lang niya si Cry at nakasanayan na niyang banggitin ang pangalan nito. Nalilito pa rin si Ji-hoon at tinanong kung anong klaseng kaibigan si Cry. Naramdaman niyang sumaya siya at medyo nailang, iniisip na ibig sabihin nito ay itinuturing siya ng bida na malapit na kaibigan. Iniisip niya kung ganoon ba talaga kalaki ang tiwala sa kanya. Napag-isip-isip niyang tiyak na mas pinagkakatiwalaan siya ng bida kaysa sa pizza. Punong-puno ng pananibik, tinanong ni Ji-hoon kung anong klaseng tao si Cry. Napaisip si Sunungwoo kung paano sisigot at naalala ang kanyang kaibigan, isang matapang na orc na may dalawang pangil na umaabot hanggang ilong. Espesyalisado si Cry sa palm strike at isa siyang mandirigmang kayang humiwa maging ng mga batong golem. Ngunit hindi niya pwedeng sabihin iyon. Sa halip, sinabi na lang niya na si Cry ay isang kahangahangang kaibigan. Lalo pang natuwa si Ji-hoon at tinanong kung bakit kahanga-hanga si Cry. Naalala ni Sunungwoo ang mga nagawa ni Cry, kung paano nito mag-isang tinalo ang isa sa 4 na makalangit na hari at ang buong hukbo ng isang Demon King, at kung paano ang pag-ungal nito ay nakapagbigay pa sa kanya ng pangangilabot. Binago ng bida ang paksa at iminungkahi na tapusin ang pizza sa pagdaragdag ng ilang pagkaing dagat. Matapos makumplito ang pizza, pinainit na ang oven na pinapagana ng magic stones. Ipinatong nila ang pizza sa loob at naghintay. Napuna ni Ji-hoon na ngayon ay maghihintay na lang sila. Sumang-ayon ang bida, at napabuntong hininga si Ji-hoon na para bang sa wakas ay tapos na ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ng bida na handa na ang pizza. Sa bandang hapon, naglatag sila ng mesa sa labas. Nang maayos na ang lahat, inilagay nila ang pizza sa ibabaw ng mesa. Naghanda si Ji-hoon sa isang malaking kainan, umupo at nakatitig sa pizza. Tahimik siyang pinagmamasdan ng bida habang nakaupo siya roon. Lumingon si Ji-hoon at tinanong kung bakit ganoon siya tumingin. Sabay sabi na cheat day niya ngayon. Tinanong ng bida kung ano ang cheat day. Ipinaliwanag niya na mahirap sundin ang diet palagi, kaya ang cheat day ay araw kung kailan pwede siyang kumain ng marami o kahit anong gustuhin niya. Tinukso siya ng bida, sinasabing nag-cheat day pa raw siya 3 serving na ng pork ribs ang kinain niya. Nainas si Ji-hoon. Tinanong siya ng bida kung ginagawa ba niya ng maayos ang hero exercises. Napabuntong hininga siya at sinabing oo, ginagawa niya iyon araw-araw, pero hindi pa rin nagbabago ang timbang niya. Tumawa si Jungwoo at sinabi, sa dami ng kinakain mo, milagro na lang talaga ang makakapagpapapayat sayo. Lalo pang nainas si Ji-hoon. Pumalakpak ang bida at sinabing, ayos lang yan. Pagkatapos ay binati niya ang lahat, kain na tayo. Sabay-sabay silang sumagot, nagpapasalamat sa pagkain. Nagsimula na silang kumuha ng kanya-kanyang bahagi. Si Yana ang unang kumuha ng hiwa ng pizza, at kasama sinabi, na mangha ang dalawa sa sobrang sarap ng lasa. Pati ang munting slime ay nagsimulang kumain at sumigaw sa tuwa dahil sa sarap. Halos maiyak si Tai habang ninanamnam ang hindi kapani-paniwalang sarap ng hipon at pusit. Ngunit may narinig siyang ingay sa tabi niya at paglingon niya, nakita niyang nilalamon ni Ji-hoon ang pagkain. Sa napakabilis na bilis, nabigla siya, iniisip na parang trabahador sa konstruksyon kung kumain si Ji-hoon. Kumuha si Sunwoo ng mga soft drinks para sa mga bata at beer naman para sa mga matatanda. Sinabihan siya ni Jian na uminom ng isa. Habang tumanggi si Taji, binuksan ng bida ang kanyang beer at kumuha ng isang hiwa ng pizza. Habang kumakain, naisip niyang kung may mas marami siyang oras, gagawa sana siya ng sariling keso at mag-aalaga pa ng mga baka. Ngunit nang tingnan niya sina Nabi, Yunha, Youngbaek, T, at Jian, napagtanto niyang sapat na ito, masaya na siya sa ganito. Lumipas ang oras at gumagabi na. Ubos na ang laman ng mesa. Busog na busog sina Nabi at Yana matapos maubos ang lahat ng pagkain. Samantala, hinahaplos ni Jihan ang slime at sinasabing iba raw ito dahil mabango at makinis. Sumang-ayon si Sunungwoo na cute nga ito. Si Jian, na medyo nagugutom pa,
ay nagbiro sa isip kung ano kaya ang lasa ng slime at kung nakakapresko ba ito. Mabilis na binuhat ng bida si Young Shik at sinabihan siyang huwag kainin ang slime, ngunit sinabi ni Jihan na inaamoy lang naman niya ito. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang emergency call iyon. Natuwa pa siya sa una, ngunit mabilis ding nawala ang sigla niya nang maunawaan ang sitwasyon. Sa Sektor A ng ISAC, nakangiting may halong hinala si Yonghan habang tinitingnan ang report ni Jion. Ang nakasulat lang ay, napakasarap ng pizza. Napabuntong hininga siya at tinanong kung ganoon ba kasarap ang pizza para may sama pa sa isang opisyal na ulat. Buong kumpiyansa niyang sinabi na oo, at dagdag pa na karapat-dapat daw ito sa 10 pahinang refleksyon. Nagalit si Yonghan at pinaalalahanan siyang ang dati niyang palayaw ay Empress of Ice Heart. Inis siyang sinabi na trabaho niya ang i-promote ang restaurant, pero ang uminom pagkatapos ng oras ng trabaho ay ibang usapan na. Nakipagtalo si Jihan at sinabing perpektong kombinasyon ang pizza at beer. Ipinagtanggol din niya ang sarili, sinasabing uminom siya pagkatapos ng trabaho kaya hindi yun dapat maging problema. Nagreklamo pa siya na ang totoong problema ay ang pinapagawa pa siyang report kahit tapos na ang oras ng trabaho, na lalo pang nagpagalit kay Yonghan. Sumigaw si Yonghan na mukhang mas malapit pa siya sa bumalik kaysa sa kanyang nakatataas na si Beck na ikinadisgusto ni Jian. Binalaan siya ni Junhan na kung ipagpapatuloy niya iyon, baka hamanin pa niya siya sa isang duel gamit ang insignia. Nagpakita si Jihan ng ilang galaw, sinasabing bastos siyang sermonan tungkol sa pagkuha ng pahinga. Sumuko na si Yonghan sa pagtatalo at binanggit na tinawag niya siya ng Madalian para magbahagi ng balita. Babalik na raw ang Team B bukas. Nabigla si Jihan at napahinto. Agad niyang tinanong kung babalik din si Yun An Hayong na kinumpirma ni Junhoon. Napabuntong hininga siya, alam na matutuwa si Beck, at naiisip na naman kung gaano sila mag-aaway sa pagkakataong ito. Naging mabigat ang atmosfera at sinabi ni Junghan na maghanda na siya at siguraduhing alam ng lahat ang evacuation manual. Habang palabas si Jian ng opisina, nakaramdam siya ng matinding pangungulila. Iniisip na muli na naman siyang magtatrabaho hanggang gabi. Napabuntong hininga siya, halos mapaiyak. Ngunit nagpa siya na uminom muna ng isa pa bago bumalik sa trabaho. Kinabukasan, dumating sa gusali ng ISAC si Yun Unyong, ika-65 ranggo ng First Order. Pagpasok niya, may isang taong lumapit sa kanya. Nasagi siya ni Beck at sinabihan si Beck na umalis. Naisip ni Beck na bastos iyon at nauwi sa santukan ang dalawa. Maaga pa lang ng umaga, pinagmamasdan ni Jian ang nangyayari habang sumasakit na ang ulo niya. Alam na agad ang pinagmula ng masamang relasyon ng dalawa. Nasa iisang branch kasi sila. Nag-ugat ito sa entertainment business ng mga hunter na nilikha ng presidente. Isang sistemang ginagawang parang mga celebrity sa media ang mga hunter at hinihikayat ang publiko na sundan sila. Dahil dito, bukod sa ranggo ng First Order, may idinagdag pang ranggo ng kasikatan o popularity ranking, kung saan ika-11 si Beck at ika-10 si Yun, magkadikit na magkadikit sa pwesto. Bukod pa roon, dahil sa matagal na pahinga ni Yun at sa mga kamakailang aktibidad ni Beck, mas lalong lumiit ang agwat ng ranggo nila. Biglang binunot ni Yun ang kanyang espada at idineklara na tuturuan niya ng leksyon ang blondeng lalaki. Binunot din ni Beck ang kanyang espada at sinabing tatapusin na nila ang alitan nila. Dumating si Jian at sinigawan silang umasta na parang matatanda. Ngunit umatake pa rin si Yun. Naharang ni Beck ang atake at mabilis na gumanti. Nagsimulang masira ng husto ang gusali. Dahil alam na ni Jian ang tungkol sa evacuation, sinigawan niya ang lahat na tumakbo at magtago. Nagpatuloy ang pagkawasak hanggang sa tuluyang mawasak ang gusali. Pagkaraan, ikinukwento ni Beck kay O'Keefe kung paano niya natalo si Yun, kahit na siya mismo ay nasasaktan din. Tinanong ni O'Keefe kung bakit nilalampasan ni Beck ang bahagi kung saan hinawakan siya ni Yun, inikot, at sinapak sa mukha ng 3 beses.
Nakakatawa raw isipin na ang mga puwersa ng First Order ay nag-aaway ng ganito, at tinanong niya si Beck kung ano ba ang ginagawa niya. Sinubukan ni Beck na sumagot, ngunit pinutol siya ni O'Keefe at sinabing hindi ito ang asal na dapat ipakita ng isang miyembro ng First Order. Nanginginig si Beck habang nagpapaliwanag na si Yoon din naman ang nakikipaglaban, at tinanong kung bakit siya lang ang pinapagalitan ni O'Keefe. Ipinaliwanag ni O'Keefe na si Yoon ay isang high school student pa lamang, kaya lalo pang nainis si Beck dahil may batas na nagpoprotekta sa mga kabataan. Itinuro ni O'Keefe na kung pagbabatayan ang edad ng isip ni Beck, dapat ay protektado rin siya ng batas. Hindi napansin ni Beck na iniinsulto siya at sumang-ayon pa, sinasabing oo nga, dapat daw talaga siyang protektahan. Tumingin-tingin si O'Keefe sa paligid, saka napansin ang lawak ng pinsala at napaisip kung magkakaroon ba ng mga kahihinatnan ang nangyari. Nakita niyang bagsak ang loob ni Beck kaya nagpasya siyang gumawa ng paraan. Inanyayahan niya si Beck na uminom sa isang restaurant at mag-usap sandali. Natuwa si Beck at tinanong kung parang gantimpala ba iyon. Naglabas ng kutsilyo si O'Keefe at pinagpawisan si Beck, sinasabing nagbibiro lang siya at siya na raw ang magbabayad ng bill. Kalaunan, sa restaurant, tinanong ni Beck kung paano niya matatalo si Yoon. Sumagot ang kaibigan niya na sa isang laban na isa laban sa isa, hindi niya dapat gamitin ang dati niyang fighting style. Nagtaka si Beck kung gagamit ba siya ng baril. Sinabi ni O'Keefe na gumamit siya ng espada at baril ng sabay, ngunit inamin ni Beck na mahina ang koordinasyon ng kamay at mata niya at hindi niya magagawa iyon kung walang magtuturo sa kanya. Biglang may naisip si O'Keefe. Nagtaka si Beck kung ano ang nangyari dahil bigla itong natahimik. Tinitigan ni O'Keefe ang bida. Napagtanto ni Beck ang ibig sabihin nito at tinanong kung pwede bang magturo ang boss. Kinumpirma ni O'Keefe, ngunit ang tanong ay kung paano hihikayatin ni Beck ang boss na magturo sa kanya. Naisip ni Beck kung mag-aalok ba siya ng pera, kasikatan, o pagbabanta. Sinabi ng kaibigan niya na kahit magpadala pa siya ng dalawa sa sarili niya, hindi pa rin niya matatakot ang boss. Ngunit may naisip si Beck. Sinabi niyang maaari niyang turuan si Sunung Woo sa paggamit ng baril kapalit ng pagtuturo sa kanya ng fencing. Napaisip si O'Keefe at sinabing hindi iyon masamang ideya, ngunit tinanong kung interesado ba ang boss sa mga baril. Sumagot si Beck na hindi yun problema dahil nakita na niya ang bida na humahawak ng dalawang kahangahangang baril. Sinabi niyang patas ang palitan, ngunit itinuro ni O'Keefe na may malaking pagkakaiba pa rin, kahit na sulit subukan. Matapos pag-usapan, pinag-isipan ni Sunung Woo ang alok at sumagot na tuturuan niya si Beck ng mga batayan. Natuwa ng gusto si Beck. Sinabi ni Beck na sa ganitong paraan, mabilis nang matatapos siyon. Napabuntong hininga ang bida at napangiti, naunawaan ang tunay na dahilan kung bakit gustong matutong mag-eskrima ni Beck. 4 na oras ang nakalipas, sa isang kalapit na parke, may isang taong sinipa ang basurahan. Si Yoon, nagbubunganga tungkol sa blondeng lalaki. Naiinis siya dahil mas bata siya kay Beck. Sa kabila ng galit niya, kinilala ni Yoon na malaki ang inimprove ni Beck. Kahit hindi niya balak patayin ito, malakas ang naging atake niya. Ngunit naharang iyon ni Beck nang walang kahirap-hirap. Matapang pa itong sumugod paarap. Inamin ni Yoon na sa isang laban na isa laban sa isa, malaki ang naging dahadaw niya. At kung mas lalo pang huhusay ang eskrima ni Beck, hindi na siya matatalo ng binata. Napansin din niya na kung gagamitin niya ang buong lakas at kakayahan niya, madali sana niyang mananalo, ngunit hindi niya pwedeng gamitin ang mga iyon ng pabigla-bigla, lalo na kung para lang sa sarili niyang galit. Bigla, may napansin si Yoon. Lumingon siya nang marinig ang isang tunog sa malapit. Nakita ng binata sina Nabi at Tina nagsasanay. Sa una, inakala ni Yoon na lalaki at pusa lang na nag-eensayo iyon, ngunit nang masdan niyang mabuti, napagtanto niyang kahanga-hanga ang antas ng kanilang kakayahan. Namangha siya sa istruktura ng mahusay na baluti at sa pambihirang kakayahan na gumalaw ng mabilis sa loob nito habang perpektong nakakasabay sa galaw ng pusa.
Inakala ni Yon na isang mandirigma si T, ang uri ng kalabang pinakanahahadlangan siyang talunin. Gayunpaman, napansin ni Yon na kahit kahanga-hanga si T, pabaya ang mga atake nito. Di nagtagal, tinamaan si T, ngunit naharang niya ang suntok gamit ang braso. Nabighani si Yon at naisip na ito mismo ang kailangan niya para sa isang laban na isa laban sa isa. Napansin ni T ang presensya niya at lumapit ang binata na punong-puno ng pananabik. Bumalik ang eksena sa restaurant, litong-lito si Beck. Ganoon din si Yon. Tinanong ng blondeng lalaki kung bakit nandoon si Yon, at ganoon din ang tanong ni Yon. Pagkatapos ay tinanong ni Beck ang boss kung bakit naroon ang binata. Ipinaliwanag ng bida na noong plano sanang turuan ni Beck si Sunong Wu sa paggamit ng baril. Napagtanto niyang mas mahusay na pala siya kaysa kay Beck, kaya lugi sa cost-benefit. Kaya bilang kabayaran, kailangan tumulong si Beck sa restaurant sa loob ng 1 linggo. Tungkol naman kay Yon, pareho lang din ang kalagayan niya. Sumigaw si Beck at tinanong kung tuturuan din ba ng bida si Yon, pero sagot ni Sunong Wu, hindi niya tuturuan si Yon. Pumasok si Nabi at sinabing siya ang magiging guro ng binata. Mas lalo pang nalito si Beck, at tinanong siya ng binata kung bakit mukha siyang litong-lito. Lalong nena si Beck sa tanong na iyon, kaya hinamon siya ni Yon na ayusin na lang nila sa isang santukan. Sa sandaling iyon, kinuha ni Sunong Wu ang isang rolyong dyaryo at pinagalitan silang dalawa. Malinaw niyang sinabi, kapag nag-away sila sa oras ng trabaho, may multa sila. Dahil unang beses pa lang, palalagpasin muna niya. Tinanong ni Beck kung anong klaseng multa iyon. Sagot ni Sunong Wu, babawasan niya ng 1 buwang sahod, at kung hindi naman daw mahalaga kay Beck ang pera, malaya siyang makipagsuntukan hanggat gusto niya. Tinanong ni Beck kung anong awtoridad ni Sunong Wu para gawin iyon. Biglang lumitaw si Ji-hoon at sinabing inaprubahan iyon ng manager, at mula ngayon, tuwing mag-aaway sila, may bahagi ng sahod nila na i-donate. Nagalit si Beck at nagsimulang murahin ang manager. Sinabi ni Ji-hoon na hindi pa niya ibinababa ang tawag. Biglang nag-iba ang tono ni Beck at sinabing ipapaliwanag niya iyon sa manager, pero biro lang pala iyon dahil ibinaba na ni Ji-hoon ang tawag. Sinabi ni Yon kay Nabi na magkaibang bagay ang tumulong sa restaurant at ang makatrabaho si Beck. Tinanong siya ni Nabi kung balak ba niyang umalis. Naisip ng binata na kung matututo si Beck ng eskrima mula sa isang returnee, lalo itong lalakas, kaya hindi siya pwedeng tumunganga lang. Kaya nagpasya siyang magtrabaho, umalis si Yon na may balak inisin ang blondeng lalaki sa bawat pagkakataon, samantala, naisip ni Beck na asarin ang binata para hindi lang mawala ng sahod si Yon, kundi mapilitan pa itong magbayad mula sa sariling bulsa. Gusto ng isa na maubusan ng pera ang isa, habang ang isa naman ay gustong gawin siyang pulubi. Tahimik lang na nanonood si Sunong Wu. Maya-maya, may dumating na grupo ng mga babae sa restaurant, nandito sila para makita si Beck. Umiiral ang kumpiyansa ni Beck dahil dito, samantalang si Yon ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Hiniling pa ng blondeng lalaki sa karaniwang lalaki na kumuha ng litrato para sa kanya, na lalong ikinainis ni Yon. Sa labas, may napansin ang mga babae.